Panahon pa rin ng Pasko. Pero ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno na pasan-pasan ang kanyang krus. This reminds us that Christmas does not encourage us to remain in the crib of Bethlehem, but to step out of the manger and begin to journey with the Lord to the cross. Lapat na lapat ang buhay ng mga Pilipino sa mahal na poong Jesus Nazareno. May pasang krus, nakaluhod, ngunit patayo at nakatingala. Yakap na yakap ni Jesus ang ating mga karanasan, araw-araw. Ng pagpasa ng krus, ng paghihirap, ng pagkapit sa pag-asa at pagbangon sa kabila ng lahat. Pagnilayan po natin ngayon yung titulong Nuestro Padre Jesus Nazareno. Bagamat maaaring maisalin ng Nuestro Padre bilang Our Father o Aming Ama, pwede ring Our Priest, Aming Pari. At ano nga ba yung kahulugan na si Jesus ay pari? Sa lumang tipan, ang pari ay ibinukod, itinangi, inihiwalay para hindi mabahira ng kasamaan, set apart from others. Hindi lang nakabukod, itinaas, raised up. At ang pare sa lumang tipan, hindi lumuluha. Bawal magluksa ang pari sa harap ng kamatayan kahit ng sarili niyang mga magulang. Bawal ang humawak sa patay, sapagkat magiging madumi ang pari at sa gayoy hindi maaaring mag-alay sa templo. Ngunit ayon sa sulat sa mga Hebreo, nabaligtad ang lahat sa pagkapari ni Jesus. He had to become like his brothers in every way, that he might be a merciful and faithful high priest before God. Instead of ritual separation, we find in Jesus solidarity. Imbis na pagbubukod, pakikiisa sa abang kalagayan ng tao. Instead of an elevation above others, we find an extreme lowering. Imbis na pagtataas, mapagpakumbabang paglilingkod, mapagpakumbabang paghuhugas ng paa. Instead of forbidding all contact with death, He Himself experienced suffering and death. Imbis na tupa o kordero ang iaalay, si Jesus mismo ang nagdanak ng dugo at nag-alay ng kanyang buhay. Kaya nga si Jesus, siya na ang pari, siya rin ang alay. Kaya nga siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At kitang-kita ang lahat ng ito sa imahe ng mahal na poong Jesus Nazareno na napakalapit sa puso ng mga deboto. May pasang krus. Sukdulang pakikiisa ni Jesus sa karanasan at buhay ng tao, sa kanyang pagpapakasakit, sa kanyang pagkamatay, sa pagpanawag sa kinaroroon ng mga yumao, nakiisa siya sa lahat ng karanasan natin na mahirap, masakit, at mabigat. Sabi nga ni San Pablo sa mga taga-Filipo sa ating pagbasa, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Pinasan niya para sa atin ang mabigat na krus. Pinasan niya
ang ating karukhaan, kasalanan at kamatayan. Sabi po ni Alan Paton, isang South African novelist na matapang na lumaban sa apartheid, sa langit daw, pagharap natin kay Jesus, tatanungin tayo, "Where are your wounds?" Nasaan ang mga sugat mo? At kapag wala daw po tayong maipakitang sugat, tatanungin tayo ni Jesus, wala ka bang ipinaglaban? At siguro idadagdag ni Jesus, wala ka bang pinanindigan? Hindi ka ba nagmahal? Hindi ka ba nakipasan ng krus ko? Ang krus ay paalala, ipinaglaban tayo ni Jesus. Pinanindigan tayo ni Jesus. Mahal na mahal tayo ni Jesus. Kaya nga sabi ni San Juan sa Ebanghelyo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sabi raw ni Jesus na nakapako sa krus habang nananalangin isang mistiko, ipinaliwanag sa kanya, pag-ibig ang dahilan. Love is its reason. Ang mahal na poong Jesus Nazareno nakaluhod. Sabi ni Cardinal Advincula, nakaluhod ang kaliwang paa ng larawan ng ating mahal na poon. Walang karanasan ng tao na hindi nauunawaan ng poong Jesus Nazareno. Alam niya ang kalam ng sikmura ng mga nagugutom. Dama niya ang hirap at pagtitiis ng mga may sakit. Nararamdaman niya ang pagod ng mga manggagawa. Nauunawaan niya ang pagsisikap ng mga mahihirap. Ramdam niya tayo. Nakikiramay siya sa atin. Nauunawaan niya ang pinagdadaanan natin. Nakalapat siya sa karanasan natin. Ang mahal na poong Jesus Nazareno patayo at nakatingala. Makikita natin kay Jesus Nazareno, tumatayo ang kanyang kanang binti at ang mga balikat niya ay nakaunat at nakatuwid. Ang mga mata niya ay nakatingala. Napagtagumpayan ni Jesus ang krus ng kasalanan at karahasan. Hindi nagpatalo si Jesus sa krus. Nanaig ang pag-ibig higit sa anumang kasamaan sa mundo. Umahon at bumangon ang poong Jesus Nazareno upang maiahon at maibangon tayo. Kinikwento po ng kaibigang kong pari, nagdiwang daw po siya ng kanyang Pasko na nakipagsalo-salo sa mga street dwellers. Tinanong daw niya yung mga kasabay niyang kumain, ano yung hiling ninyo sa Diyos ngayong Pasko? Sabi daw po nung isa, bahay po. 40 years na kasi siyang naninirahan sa kalye at nasasaktan siyang makita ang kanyang pamilyang nakasalang sa init at ulan. Ang sagot naman daw nung isa, trabaho po sana. Mahirap po kasing mga lakal habang buhay. Kadalasan po hinahabol pa kami ng pulis, kinukuha yung karito namin. Ito lang po yung tanging hanap buhay namin. At sabi daw nung ikatlo, sana humaba pa ang buhay ng nanay ko. Ilang buwan na lang, 100 years old na siya. Gusto ko siyang lumigaya. Dagdag pa nito, okay lang ako, Father. Nasanay na ako sa kalye. Pwede na ito. Sana magkaroon lang ako ng dagdag na lakas pa. Gusto ko pong tumulong sa iba. Kapag ang krus, pinapasa ng may pagmamahal, nagbibigay buhay. Dumadaloy ang pag-asa. May pag-asa, hindi lang dahil may buhay. May pag-asa dahil may nagmamahal sa iyo. Ipiniliwanag ng ating arsobispo ang mahal na poong Jesus Nazareno ang humahatak sa lubid at umaayos sa mga buhol ng mga problema natin. Siya ang nakasalya sa atin upang makausad tayo sa pagbabagong buhay. Siya ang nakatukod sa atin upang hindi tayo mahulog sa kamalian at kapahamakan. Siya ang tumitimon sa atin upang magabayan tayo sa tamang landas. Siya ang pumapasan sa mga pinggan ng kalooban natin
sa tuwing pinanghihinaan tayo ng loob. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami. Nuestro Padre Jesús Nazareno.